hanggang ngayon, nakakausap ko na nagre-retire sila, Teacher 1. Patong-patong po, hinahanap po nila paano makakuha una ng masteral program, ng doctoral program. Pero alam natin ang totoo. Today's signing Hindi na po sends kailangan a yan. powerful message Sa totoo, to our wag na dear natin teachers that their calls did not fall on deaf ears, that their hard work is recognized, their growth is prioritized, and their contributions are acknowledged. Bakit mariin ko po itong sinusuportahan? Dahil alam ko po sa puso ko na wala po tayo lahat dito kung wala po ang ating mga guro. Amena F. Pangandaman, the Secretary from the Department of Budget and Management, who will also share her message with us. Puro single ang pinag-uusapan dito. Alam niyo po ba ang meaning ng DBM? Alam niyo ba? Hindi siya Department of Budget and Management. Dito, bawal mag-asawa. So mga taga-DBM, single din sila. DepEd Secretary Sani Angara, PRC Chairman Charito Zamora, CSC Commissioner Ryan Alvin Acosta, our stakeholders, fellow public servants, guests, ladies and gentlemen, a pleasant morning to all of you. Congressman Roman, good morning din po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I am delightful to be part of this momentous occasion marking the fulfillment of President Ferdinand R. Marcos Jr.'s directive to promote professional development and career advancement for our nation's educators. The signing of the implementing rules and regulations of Executive Order Number 174, Series of 2022, reflects our commitment not only to their professional development but also to address the ever-evolving needs of our learners and communities across the country. I am especially honored and thrilled to again work alongside with then Senate Committee Chairman of Finance in the Senate of Representatives and now newly minted Secretary of Department of Education, Sani Angara. I know much has been said about his well-deserved appointment. However, I would like to emphasize that indeed his proven track record and unwavering commitment to improving the Philippine educational system make him fit for the job. I am also confident that just like his father, my former boss and mentor, the late Senate President Edgardo J. Angara, he will elevate the country's educational system to greater heights. Ang sabi po ng Pangulo sa kanyang ikatlong SONA, kung talagang ninanais natin na maging matagumpay ang hinahangad nating pagbangon sa larangan ng edukasyon, ang ating mga guro ang dapat nating itaguyod at patatagin. It is high time we provide our educators with an environment where they can grow and thrive, as their profession is not limited within the confines of the classroom. Instead, it is a lifelong path of learning, transforming, and evolving, especially in this ever-changing world. By establishing pathways for career advancement of our teachers, we are creating a positive work climate that makes them feel valued and engaged, which ultimately leads to a more stable and experienced workforce in the education sector. Today's signing sends a powerful message to our dear teachers that their calls did not fall on deaf ears, that their hard work is recognized, their growth is prioritized, and their contributions are acknowledged. Bakit mariin ko po itong sinusuportahan? Dahil alam ko po sa puso ko na wala po tayo lahat dito kung wala po ang ating mga guro. Maikwento ko lang din po. In the past few weeks,
we have conducted meaningful dialogues with several teachers groups at the DBM office. At isa po ito sa aming mga napag-usapan, ang pagpapatupad ng EO 174 kasabay ng nakaambang salary adjustment para sa ating mga guro. At katulad po ng inanunsyo ng ating mahal na Pangulo, may nakalaan po tayong pondo para sa naturang salary adjustment para sa mga kawani ng gobyerno ngayong taon. Kasama po rito ang medical allowance. Furthermore, rest assured that in our proposed national budget for the upcoming year, that DepEd will remain as one of the top government agencies that will receive the highest allocations. This is our commitment towards fostering a culture that prioritizes learning, supports and upholds the welfare of our teachers, and enriches the lives of every Filipino student. Every step forward in an educator's career is also a step forward for our learners and our country as a whole. Kaisa niyo po kami sa DBM sa pagpapasiguro na lahat ng guro sa bansa ay may oportunidad na mas magandang buhay para sa kaunlaran ng sektor ng edukasyon, para sa bawat mag-aaral, at para sa bagong Pilipinas. Muli, marami pong salamat at mabuhay. Wabillahi taufiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, thank you so much, Secretary Pangandaman, for your inspiring message and steadfast commitment to DepEd. And finally, last but not the least, let us of course listen to the message of the ever-supportive and Sir and Congressman, pardon me for introducing you wrongly a while ago. Ladies and gentlemen, please help me welcome the chairperson of the House Committee on Basic Education and Culture, no other than Congressman Roman T. Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Una-una kay Sec Sunny, Sec Amena, Ma'am Charito, Yusek Willie, sa ating Civil Service Commissioner na kasama rin po natin, sa lahat po ng kasama natin ngayong umaga dito. Isang magandang umaga po sa atin lahat. Unang-una po, kahapon ko lang nalaman na meron pong kaganapan na ganito dito sa Department of Education. Pero sa totoo, tuwan-tuwa po ako nung narinig ko na lalong-lalo na ang topic ay teacher career progression. Sa totoo, alam rin ito ni Sec Sani, ng ating mga kasama sa EDCOM 2, sa House of Representatives by next week, pasado na to on third and final reading. At natutuwa rin po ako at hinuhope ko po na tuloy-tuloy po yung ating pag-uugnayan sa Department of Education. Nakikinig nga ako kanina kay Yusek Willie nung sinabi po niya yung mga salient features nitong IRR. At maganda po lahat ng narinig ko, lalong-lalo na yung tatanggalin natin yung natural vacancy. Siguro hindi ko lang narinig yung tungkol dun sa ating head teachers. Kailangan natin pangalagaan yung ating head teachers dahil ang tagal din natin silang hininga ng tulong. Hindi pa pwede na mawala ng biglaan lang ang head teachers. Kailangan may adjustments, proper adjustments para sa ating mga head teachers. Siguro rin po, soon enough, maganda rin yung IRR na ito kasi ito na rin ang magiging predecessor, hopefully, nung IRR na sa bagong batas na mangyayari po tungkol dito. Kasi mahalaga po talaga, lalong-lalo na sa ating mga guro, na mabigyan po natin talaga sila ng magandang karera. Tama po yung sinabi kanina marami pa rin tayong teachers hanggang ngayon. Nakakausap ko na nagre-retire sila, Teacher 1. Patong-patong po, hinahanap po nila paano makakuha una ng masteral program, ng doctoral program. Pero alam natin ang totoo, hindi na po kailangan yan. Sa totoo, wag na natin pahirapan masyado ang ating mga guro. Ang importante ay yung competency nila, yung effectiveness nila para sa quality of education. At nasisigurado ko po sa pamumuno ni Sec Sani ng Department of Education ay tuloy-tuloy po yung reforma natin para masigurado kalidad na edukasyon ng ating maihatid. Siguro panghuli na Sec Sani, nababanggitin ko. Kasi ito na rin yung pagkakataon ko na magpasalamat sa Department of Education sa pamumuno ni Sec Sani. Sa totoo po, alam naman natin lahat, kakadaan lang ng isang bagyo.
Alam natin na nagkaroon ng major flooding sa buong Metro Manila, sa maraming parte ng Pilipinas. Alam natin na ang ginamit na evacuation center ng marami po ay yung ating DepEd schools. At alam din natin ang totoo, yung unang responders sa ating evacuation centers ay yung principals natin at ating mga guro. Sa totoo, Seksani, sa amin dito sa lungsod ng Pasig, yung unang-unang nakita ko po na nagpre-prepare ng mga meals para sa evacuees, yung teachers po. Sa totoo po, ang pwedeng ginawa nga ng ating mga guro, principals, binuksan lang, iniwan sa LGU, iniwan sa barangay, sa city. Pero hindi po, hanggang kahapon po, sa kakaikot ko po, nakita ko nga si Ma'am Gayole sa mga ikot ko rin, ano? Ang teachers po hanggang ngayon, sila pa rin po nagpre-prepare ng meals natin. Sila po ang nagsisigurado. Meron pa silang ginawa po, Seksani, na mga special rooms para sa PWD, para sa may sakit, at yung mga elderly na nangangailangan ng tutok talaga sa kanilang kalusugan. Kaya sa buong DepEd family, sa ating mga guro, napaka-timely po talaga nitong IRR na ito. Alam ko na matagal na rin kayo nagsakripisyo, pero ito na. Siguro sa pagdating ni Seksani sa Department of Education, makikita na po natin yung prioridad ay magiging una ang ating guro. Sa ating mga guro, maraming salamat. At kasama po natin, yung representante po natin, nakasama natin Seksani dati sa Kongreso. At siguro nagbabantay kung ano talaga ang ilalaman ng IRR po ninyo. Kong Tinio, your presence here, alam ko, kasama namin ko, siguraduhin mo na tama para sa kapakanan ng ating mga guro. Again, Seksani, with you at the helm, sigurado ko, una ang guro. Maraming salamat, mabuhay po ang DepEd. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.